Good afternoon po everybody. Ako po pala si Marcos Joseph A. Bello, estudyante po ng BSIT 2B of PCU Dasmariñas. And ngayong hapon po kasama po natin si Ma'am Grace. At magtatanong lang po tayo ng isang tanong sa kanya. Ma'am Grace, okay ka na po ba? Kaya niyo po sagutin? Sige, ready. Yung tanong po is, mahalaga po bang pag-aralan ang buhay at gawain ni Jose Rizal sa panahon ngayon? Sa tingin ko, sa ngayong panahon natin ngayon, oo. Kasi, marami pa din sa mga naging gawain at naging buhay niya, tsaka gawain adhikain ni Dr. Jose Rizal ang nangyayari pa rin sa panahon natin ngayon. Mga tulad ng ano po? Kasi yung sa tingin ko, sumasalamin yung mga naging sumasalamin sa ating mga lahat ng Pilipino ngayon, yung naging buhay niya noon, yung payak na pamumuhay nila ng pamilya niya, para simpleng buhay, nag-aaral siya, isa siyang anak, na nag-aaral ng mabuti para sa pamilya, para balang araw, maitaguyod niya, matulungan niya ang kanyang pamilya. So, parang sumasalamin sa kanya yung ganong simpleng pamumuhay ng bawat Pilipino, bawat pamilyang Pilipino. Kaya, may pagkakatulad pa din. Tapos, sa tingin ko din, parang pwede din natin siyang ihalin tulad yung mga naging adhikain niya matapos siya mag-aral, na yung mga adhikain niya na ginagawa niya rin hindi lang para sa sarili niya, hindi lang para sa pamilya niya, tapos para din sa bayan. Marami siyang mga gawain na maihahalin tulad natin sa buhay natin ngayon. Tulad ng maraming Pilipino ang lumalaban ng tahimik. Kasi siya parang hindi siya lumalaban ng idadaan niya sa dahas eh. Parang siya sa pagsusulat or tahimik na pakikipaglaban. Sa pasipista po siya. Oo. Tapos tayong mga Pilipino, marami pa din ganun ngayon. Though marami pa din na nagre-rebelde. Opo. Pero siya, maraming katulad siya ng Pilipino ngayon na patuloy na lumalaban kahit na hirap sila sa buhay, hirap makipaglaban, dahil din sa mga maling gawain ng pamahalaan, mga nasa katungkulan na hindi binibigay ng patas yung mga dapat sa mga mamamayan. Yun, tapos marami din mga sa panahon ngayon na nasa matataas na may mga kapangyarihan na kinukuha nila yung hindi dapat sa kanila. Yung dapat na binibigay nila sa bayan, kinukuha nila. So, kaya ako nasasabi na dapat pa rin siyang pag-aralan ang buhay at mga naging buhay ni Rizal, Dr. Jose Rizal, at mga gawain, kasi makakakuha tayo dun ng mga lessons sa buhay na kung paano lumaban ng patas kahit mahirap, kinakaya ng mga Pilipino. Ngayon din, marami ding naghihirap ngayon, pero kaya nilang lumaban ng patas. Yun. Kaya sa tingin ko, mahalaga pa rin na pag-aralan siya. Kasi para malaman din ng mga kabataan ngayon na yung buhay noon, hindi naman nalalayo rin sa buhay ngayon. Marami nang nagbago, marami nang na-develop, pero may mga pananaw, pamamaraan, adhikain, mga batas na pareho pa din. Na meron noon, meron pa din ngayon. May nakakaranas noon, may nakakaranas pa din ngayon. So parang hindi na po nawawala naman. Maraming nagbago, pero meron pa din mga hindi nawawala na karanasan para sa mga Pilipino. Kaya maganda rin na malaman nila kung ano yung nangyari noon para maisip nila na nakayanan nila noon, so makakayanan pa rin natin ngayon. Yun. Thank you po sa napaka-insightful niyo pong sagot. Pero may follow-up question po ako. Sige. Kung para sa inyo po, ano po yung pinaka lesson po ni Rizal na binigay na napag-aralan po ninyo during your time po
na dumikit po talaga sa puso't isip po ninyo at na-apply niyo po sa araw-araw ninyong buhay? Kung meron po man. Yun nga, siguro yung maging totoo ka, kasi ano siya eh, yung mga adhikain niya, tsaka yung maging ano ka ba, hindi lang yung sarili mo yung iniisip mo. Mhm. Kasi siya hindi lang sarili niya yung iniisip niya eh. Pati yung kapakanan ng nasa paligid niya, yung community niya, na pamilya niya, at saka marunong siyang makisama sa lahat. Sama. Tsaka yung para sa bayan, sa ikabubuti ng lahat yung natandaan ko sa mga ginagawa niya noon. Mhm. Na napag-aralan ko din. Okay po. Kaya malaking tulong din siya. Sa tingin po ninyo, importante pa po ba rin na pag-aralan po sa mga higher education po, tulad sa mga colleges ngayon po? Sa colleges, Nga po. oo, kasi mas lalo nga siguro kasi sa mga elementarya, high school, hindi pa nila masyadong maiintindihan yan eh. Pero pagdating sa mga college na mga estudyante, yan kasi pine-prepare na kayo sa totoong laban ng buhay. Pagkatapos nyo mag-college, magkatrabaho na kayo. Tapos, haharap na kayo sa, kumbaga, sinasabi na real world. Mhm. So, dun yun na makikita yung mga totoong laban ng buhay. Kay si Rizal, maraming yung mga laban niya noon, hindi pa nga ata siya tapos mag-aral, marami na siyang laban sa buhay. Tama. So, kayo, mas okay sa college din kasi para ma-prepare din kayo, ma-envision nyo yung pwedeng mangyari in real life. Mhm. So, meron na kayo ma-visualize nyo kung ano kaya pwede kong gawin para makatulong sa pamilya, sa community. Yun. Kasi, preparation na yun sa inyo. Lalabas na kayo ng pagiging estudyante nyo. Magiging magkatrabaho na kayo, magiging mga botante kayo. Yun. Kaya, preparation yun para sa inyo. Kasi nga, lalabas na kayo eh. Sa totoong mundo, sa real world, saka real life experiences talaga. Mhm. Kasi yun naman ang best teacher nyo, yung experiences na mararanasan nyo habang nakikipaglaban kayo sa trabaho nyo, sa panahon, Mhm. sa mga tao sa paligid nyo, may masama, may mabuti, yun. Kaya yun, tama din naman. Okay lang din na isama pa din siya sa pag-aaral hanggang college. Thank you po sa mga sagot po ninyo. Very insightful po siya. Thank you rin po sa oras ninyo. Thank you rin po sa mga nanonood. Thank you din po. Magandang araw po sa inyong lahat. Thank you po. Good afternoon po everybody. Tayo po ay nagbabalik at kasama naman po natin si Sir Ryan. Good afternoon po Sir Ryan. Yes, good afternoon. Itatanong lang po natin sa kanya yung same question na tinanong po natin kay Ma'am Grace po earlier. Ready na po mo kayo magsagot? Yeah. Ang tanong po natin is, mahalaga pa po ba na pag-aralan ang buhay at mga gawain po ni Jose Rizal sa panahon po ngayon? Oo at hindi. Bakit po? Sa oo muna tayo. Sige po. Sa ngayon, dapat ituturo pa rin yan sa elementary Inventory. hanggang high school. Kasi para malaman din nila kung ano mga tinuro ni Rizal, Mhm. panahon ni Rizal. Mabasa nila yung sinulat ni Rizal na libro, yung El Filibusterismo and No Limitang Heri. Mhm. Ngayon, pero hindi na siguro tulad ng dati na style ng pagtuturo na kailangan mong i-memorize yung mga libro, ni Rizal, kung anong mga ano ron. Siguro mga ano na lang, mga tinuro niya kung paano mahal sa bayan, paano mahalin yung kapwa. Kasi sa panahon ngayon, iba na yung sistema ng kabataan eh. Paano? More on, minsan, nakikisali na sa politics. Palit. Yung iba, doon na sa rally. Mhm. Yung iba, marunong nang sumali sa corruption.
So, kailangan talagang hindi nilang malaman kung anong mga tinuro ni Rizal. Doon naman tayo sa hindi. Siguro, pagdating ng college, pero hindi naman na siguro kailangan ng ituro kasi naituro na naman na sa elementary to high school, so siguro alam na rin naman nila kung anong itinuro ni Rizal noon. So, sa tingin ko, hindi na kailangan. So, pwede at hindi. Sige po. Thank you po sa sagot po ninyo. May follow-up question lang din po ako. Yes. Para sa inyo po, ano po yung pinaka tumatak po sa inyong lesson o ideal po ni Rizal sa mga napag-aralan po ninyo dati? At kung ano po yung, kung ano po yung napili po, tumatak pa po yung sa pagkatanda ninyo hanggang ngayon po? Sa akin, siguro may tumatak naman tulad ng mga mahalin mo ang bayan mo, ah, marunong makipagkapwa-tao, at hindi ko alam, nakalimutan ko na rin ibang mga tinuro ni Rizal. Yan lang naalala ko na tinuro ni Rizal. Kaya sabi ko, hindi na, so kailangan nila, Pag-aralan din po ng mga bata. kasi iba na rin kasi ang sistema ngayon eh. Na po eh. Oh, may kanya-kanyang ano na ang mga bata ngayon eh. Isip. Ano po talaga. Kasi, minsan iba nga ngayon. Sumasama na sa mga social media. Debate na sila doon sa mga corruption, sa politics. Saan, makikita mo sila doon sa social media. At mag-rebuttal doon sa tungkol sa politics, hanggang mag-away-away na yung ano. Nawala na yung ano ni Rizal. So parang siguro kailangan mo talaga ituro sa elementary to high school para malaman nila yung kung anong tinuro ni Rizal. So pagdating naman na ng college, siguro hindi mo na sabi kailangan. Sige po. Maraming salamat po sa mga sagot po ninyo sa aking tanong. At thank you po sa oras po ninyo ngayong araw. Sana ay na ano mo ang aking paliwanag. Yes po, naninindigan po. Thank you po. Okay. Thank you po. Okay. Good afternoon po everybody. Tayo po ay nagbabalik. At kasama naman po natin ngayon si Miss Gail. Good afternoon po, Miss Gail. Good afternoon. Iyon. At tatanungin lang po namin kayo ng isang question po, which is the same question that we asked our previous two interviewees. At handa na po ba kayo sumagot? Yes. Sige po. Okay, Ang, go. Go lang. sige po. Ang tanong po natin is, mahalaga ba po bang pag-aralan ang buhay at mga gawain po ni Jose Rizal sa panahon ngayon? In today's era, in our media era, I think it is important na aralin natin yung mga gawa ni Rizal. Kasi of course, hindi lang siya bastang babasahing libro. Yung mga ginawa niya, marami tayong mapupulot na aral doon. And yung mga ginawa din ni Rizal, bukod dun sa mga ginawa niyang akda, marami din tayong matututunan sa mga revolution Sige po. No pleasure po. in our modern era where information travels so fast and we often forgot most of them. And for me, we should focus on information that could help us and our society more. So I guess, yes, I do agree na importanteng aralin yung life ni Rizal, his work, and what he did for our country. And for me, yung ginawa niya sa atin, para sa atin, or yung pag-aaral sa buhay ni Rizal is hindi lang siya para sa nakaraan, kundi isa siyang paalala sa ating mga Pilipino, sa mga sa mga matataas na taong nakaupo sa atin ngayon sa Pilipinas na pangalagaan at mahalin natin yung Pilipinas. Like what he did on his novel, hindi lang siya isang babasahin eh.
isa siyang advokasya na nagtulak sa ating mga Pilipino para mamulat tayo sa katotohanan na hindi na tama yung ginagawa sa atin at nangyayari sa Pilipinas. Bukod doon ay bukod sa mga pag-alala sa mga ginawa niya at pag-aaral about him that we could apply in our life is also ang pag-aaral sa buhay ni Rizal at pag-alala sa mga gawa niya ay also commemorating his sacrifice, that what he did for our country mattered. And we should always look back to it. And ayun, bukod dun sa mga sinabi, and ayun, bukod sa mga nobelang ginawa niya at mga pangaral na binigay niya sa ating mga Pilipino, ay mahalaga na aralin natin yung mga at ayun, bukod dun sa mga binahagi niya sa atin sa mga nobela at sa mga kasabihan at mga ibang pangaral niya pa, ay hindi lang tayo hindi lang natin siya dapat aralin, kundi i-commemorate din natin yung ginawa niyang sacrifice para sa atin at sa bayan natin. At ito yung mahalaga kasi dito tayo nagsimula eh. Tayo mga Pilipino, bago tayo magkaroon ng kalayaan. So, kaya for me, maganda at dapat lang din na aralin natin yung buhay at mga ginawa ni Rizal para sa atin at para sa kinabukasan ng ating bayan. Thank you po. Very intuitive answer. Pero may pa-follow up po ako. Kung, Go. tanong lang po, kung mayroon po ba kayong like natutunan sa mga turo at ideals po ni Rizal at kung na-apply niyo po pa po ba siya sa pang-araw-araw po ninyong buhay ngayon? I won't say na pang-araw-araw na pamumuhay, pero I try to apply it in my life, of course. Siguro ito yung tangkilikin yung sariling atin. Kasi, sino pa ba ang susuporta sa mga Pilipino, kundi tayo lang din mga Pilipino. Kaya for me, mahalaga yon. Kasi, it helps to boost our community, the lives of people in here, and it also protects them from people outside our country who tries to exploit them. Okay po. Very profound answers na binigay niyo po ngayon sa akin. Thank you po. Thank you po sa mga sagot mo at sa inyo pong time ngayong araw po. And thank you po. Thank you po sa lahat. Ingat po kayo. God Thank you. God bless. Thank you. Good day everyone. For this video reflection po, nag-interview po ako ng 3 tao and tinanong ko po sila isang importanteng question po. Tinanong ko po sila kung mahalaga pa po ba na pag-aralan natin ang mga gawain at buhay po ni Dr. Jose Rizal sa panahon natin ngayon. For this reflection, I'll be sharing the answers of the 3 people I interviewed, together with my own thoughts about their different perspectives. Kahit magkakaiba yung mga answers po nila, na-notice ko po na may kanya-kanyang important points silang binigay tungkol sa relevance ni Dr. Jose Rizal. Especially sa buhay niya, sa kanyang mga works, and sa mga lessons na pwede pa rin nating matutunan hanggang ngayon po. Para sa first person po na na-interview ko, na answer po niya na yes po. According po sa kanila, marami pa rin tayong matututunan kay Rizal. Especially dahil sa example na ipinakita niya sa buhay niya and sa sacrifice na ginawa niya para sa bansa natin. Na-mention din po nila na marami sa mga kabataan ngayon ang kailangan pang bumalik at pag-aralan ang teachings and life background ni Dr. Jose Rizal para mas maintindihan po nila kung ano yung mga values na pwede nilang matutunan and eventually po
ma-use po nila yung mga lessons nito para maging mas mabuting tao. Para sa akin po, agree po ako sa response na binigay niya po sa akin. Kahit ibang-iba na yung panahon natin compared sa panahon ni Rizal po kasi, marami pa rin sa values niya ang relevant hanggang ngayon. For example po, he valued education, believed in using knowledge for a purpose, and showed concern for the country. These are values na pwede pa rin nating i-apply sa buhay natin bilang students and as Filipinos. I also think na studying Rizal shouldn't only focus on memorizing dates, names, and historical events. Kasi mas importante po para sa akin na maintindihan natin yung reasons behind his actions and yung lessons na pwede natin makuha sa experiences niya po. Para sa second interviewee po, yung binigay niya po sa akin tanong ay both yes and no po. They said yes because the younger generation needs to understand in his perspective how Rizal's life influenced the Philippines today. Naniniwala din po siya na by learning about Rizal's life, mas makikilala rin nila ang sarili nila and mas maiintindihan nila yung identity nila as Filipinos. However, in-answer din po niya na no. Kasi when it comes to studying Rizal in higher education, para sa kanila, sapat na po yung mga natututunan natin tungkol sa kanya kay Dr. Rizal from elementary hanggang high school lang po. Para sa akin po, I find this answer interesting because I can understand where they are coming from. Totoo naman po na maraming beses na nating pinag-aralan si Dr. Rizal throughout our education po. From elementary to high school pa nga lang, we learn about his biography, his works, and his contributions to the country. Dahil dito, possible talaga po na maramdaman ng ibang students na paulit-ulit na lang po yung mga lessons, making it more repetitive po in the process. Pero po, at the same time, I think there is still value in studying Rizal at a higher level, especially po kung mas magiging deeper yung approach natin. Instead of simply repeating what we already know, we can analyze his ideas and connect them to issues that we experience in our society today. So for me, this question is not only kung kailangan pa ba nating pag-aralan si Rizal, but also kung paano natin siya dapat pag-aralan. For the final person po that we interviewed today, they gave also a positive answer. They said that Rizal's works helped our society become what it is today, and that we should continue learning from it and his works to remind us of how we should be as people of our country. For me, this response highlights the importance of remembering our history. Throughout Rizal's works, we can get a better idea of what Philippine society was like during his time, and understand some of the problems that Filipinos experienced. And even though those events happened a long time ago, they still form part of our history and our cultural identity today. It also shows us na history is not simply about remembering things po, and not only about things that happened in the past. It can also help us understand kung bakit ang society natin today is the way it is. By learning about Rizal, we can appreciate the struggles and contributions of people who came before us and understand how their actions helped shape the country we live in now. Para sa akin po, after hearing all three responses from the interviewees, I personally agree with that Rizal's life and work should still be studied in the current era. However po, naniniwala din ako na mas importante yung way kung paano po natin siya pag-aaralan. Our approach po, kumbaga. Hindi lang dapat siya maging subject na kailangan nating ipasa or pangalan na kailangan nating tandaan para sa isang exam. Kundi, kailangan po nating intindihin siya and ang meaning po behind his life and works, and see kung paano natin ma-apply yung lessons and values na ating natututunan ngayon po sa present time natin. The first interviewee po reminded me that Rizal can still serve as an example for the younger generation. The second interviewee made me consider the argument na baka sapat na yung previous education natin tungkol kay Dr. Rizal. Pero, while still showing me that can still be value in studying his ideas more deeply po.
And finally, sa panghuli po nating interviewee, they reminded me that the importance of remembering our history and understanding Rizal's contribution to our society. Overall, this interview made me realize that Rizal is more than just a historical figure that we read about in our textbooks. His life represents important values such as education, courage, sacrifice, responsibility, and love for our country. Kahit sobrang iba na po yung panahon natin kumpara sa panahon ni Rizal, mga value po na ipinakaloob niya po sa atin ay kaya pa rin po maging relevant sa buhay natin ngayon. Bilang estudyante po, magagamit po natin yung mga natutunan po natin sa mga experiences niya to become more responsible, informed, and socially aware bilang mga tao po. And as Filipinos, understanding our history can help us appreciate our country and understand our role in society. In the end po, naniniwala po ako na sa pag-study po sa life works and sa buhay po talaga ni Rizal, should not simply be about remembering kung sino po siya or ano po yung ginawa or nangyari sa kanya. Kundi po, dapat po, iniintindi po rin natin na kaya po natin matuto and ma-apply po ang mga life works niya po sa buhay natin today. Thank you po.